So, ang unang gagawin natin ay gumawa tayo ng folder sa desktop. Nakapaloob dyan yung no basin na terrain, yung parameter or yung ating Excel file, at yung ating projection. Then, pagkatapos, open natin yung HECRAS 6.6. Gumawa tayo ng new project. So, halimbawa dito, ginawa natin yung map tutorial. Then, change natin dito yung units to metric. Open natin dito yung RAS mapper. And then, open natin yung projection. Then, create tayo ng new RAS terrain. So, yung no basin na terrain, yan, load natin yan. So, yan yung ating terrain na wala pang basin. So, pagkatapos nito ay pwede tayong makalagay ng add modification line, suppose channel, yung ating, for example, trapezoidal na basin. Yan. So, iguhit lang. And then, yung width sa bottom width and then top width. So, yung lalim nito 4 meters since ito yung ating terrain, 2.86. So, minus lang natin. 2.86 minus 4. Ayan. So, yan yung lalim na ilagay natin doon. Yung elevation. Negative 1.14. So, yan. Click OK. Then, pagkatapos ay i-generate lang natin ito. Yan, generate as new RAS terrain. Kasi yung original, yung no basin, gagamitin na natin yon sa unang mga runs, yung base map. So yan, lagay natin dito na T1B, yung trapezoid 1. Tapos location niya B. So yan. So meron tayong yan, base map na walang terrain, walang basin. Meron tayong T1. So dito sa so pwede natin yung i-load muna natin dito yung ating. So dito gumawa tayo ng geometry. So 2D area. So edit yan, click yung pencil. Punta tayo dito sa 2D area, 2D geometry, then yung ating tinatawag na perimeter. So click natin, make sure na dito sa river pasok talaga siya doon sa levee or doon sa ating embankments. Labas talaga siya. Yan, so balik. So pan, remove hanggang sa mabuo natin yung ating perimeter ng 2D area. Yan, gayahan nyo lang yung pag-click ng mga icons. Yan. So, yung buong terrain natin. The-name natin. After nun, double click. So, kapag gawa na tayo ng name. So, dito sa spacing, 20 yung ginamit natin. Doon sa project new, 20 rin yung ginamit natin. So, yan yung parang optimize niya. So, yan yung 2D area natin. So, floodplain area. So, dito maglagay tayo ng region, ng refined region. So,
ni-refine natin yung ating cancel muna kasi nag-end bigla. So gawa tayo ulit. Ayan, so yan yung refined region. So ni-refine natin yung ating river para hindi kaagad siya mag-overflow, walang leaking dito sa floodplain. Ayan, so check natin dito para maging hexagon yung ating perimeter or yung 2D geometry. And then kuhaan natin ulit yung mesh, run again yung mesh natin dito na mesh. Next natin ginawa dito ay naglagay tayo ng ating boundary condition. So ito yung inlet, so dito yung discharge hydrograph na nakuha natin doon sa HMS, dito natin inilagay. So dito rin yung paligid ng terrain para mayroong drain doon sa mga magfo-flow dyan, kasi kapag hindi natin nilagyan ng drain, magiging dam siya, hindi free flowing yung ating tubig. So yan, so hanggang doon sa bilang dulo. Medyo maliit kasi yung ating terrain na nakuha. Sana nilakihan yun natin yung i-request natin sa UP. Hindi lang yung barangay. Kung hindi, yung buong kuan talaga. Buong area talaga sana. So, sayang. So, yan. So, nag-name tayo dito ng outlet. Dito naman, lagay ulit tayo dito kasi dito nagde-drain yung sa A. So, lagay tayo dito ng outlet A. So, another outlet. Dito naman, yung B. Dito rin lumalabas yung sa B na drain. So, ayan. So, save edits lang natin ito. Click yung red. Click yes. And then, close lang muna natin ito. So, delete natin yun. Kasi yung ipapara natin ay ito munang walang basin. So, kaya natin dinilit. So, i-rename natin to no basin. So, yan, ilagay natin sa topmost. Save. Punta tayo dito sa edit geometric data. So, mapansin natin wala yung ginawa natin. So, in-open natin. Yan na. So, yun yung nakikita natin sa RAS mapa. Save lang yun. At dito punta tayo sa edit and steady. So, name tayo dito ng 20 years. So, yung data na gagamitin natin ay 20 year return period. Then, 10 minutes yung simulation time.
Yan yung date. So, kopyahin natin dito sa ating discharge hydrograph. So, 20 year. At yan, paste natin dito. Dito, yung optimize niya ay 0.001. Dito naman, 0.004. Click OK lang natin. At dito, 0.004 rin yung slope. Yan. So, 0.04 lang lahat. And then, pagkatapos dito ay, yan, add natin yan. So, mag-add tayo ng rain. Kasi wala pa tayong rainfall data. So, 10 minutes pa rin. So, 1800s. So, kopyahin natin yung precipitation dito sa 20 year. At paste natin dito. Click OK. Save lang natin. And then close. We are now ready to run. Yan, run analysis. Save plan natin dito. So, yun ay 20 year. No basin. Okay, so ganun pa rin 20 year, no basin. And then, yan, click yung tatlo. At yung time frame, so nagsimula tayo sa 23, 1800s. At mag-end tayo dito sa 24, 1800s rin. Dito, 20 minutes. Usually, kasi 20 yung ating mesh. So, 20 rin yung ginagamit natin dito. Ayan. So, click compute lang. Ayan. So, kita natin dito yung green finish. Close lang yan. Check natin yung yan, click natin yan yung result ng hydrograph sa floodplain na yan. Yung outlet A, outflow A, at saka outflow B. So, yan yung ating meron dyang volume, merong peak na mga discharge, peak flow. And then, meron ding peak na lalim, depth. So, yun yung ginamit natin doon sa mga tables. So, click natin dito yung result ng flood. Yan. Click yan. So, yan yung result natin sa no basin na 20 year. So, pwede yang ma-animate dyan. Click yan. Okay. So, ibalik. Para kung gusto mong i-play ulit. Yan. And then, pwede na natin makita yung flow dyan. Click yung dalawang ito. Yan. And then, click, delete natin yung 2. So, yan, makikita natin yan. So, increase natin yung density. Makita natin kung saan nagflow yung mga tubig. Yung flood. Saan papunta. Okay, so yan. So, yung max. So, export natin ito para loadable siya doon sa ating mga GIS. So, QGIS or yung ating ArcGIS. At delete natin yun. Okay. Dito naman, so kung yung ipara natin yung trapezoid 1 na location niya sa B. So, dito the same pa rin yung data kasi 20 year. Yeah, so, save as lang natin. So, dito, 21. Tapos yung location B, tapos 20 year. Then, save. Dito naman tayo sa run. Save plan as.
Ayan, so T1B. 20-year T1B. Then, okay. Compute. And then, yung green, meaning finish. Close lang natin yan. Close. Close din ito. Check natin yung result. So, yan pa yung kanina. 20-year na no basin. Ano. So, ang titingnan natin ngayon ay yung ating 20-year na merong basin na ito. So, diyan. T1B. So, yan. Yun yung result niya. So, export mo lang ulit yan kung i-load natin sa GIS. At check natin ulit ito yung kaniyang result trend ng mga peak flow, volume. Ayan. So, kung gagawa tayo ng iba pang mga shapes, basin shapes, yun pa rin yung gagawin natin. So, click natin uli yung no basin natin dito. Kasi yan yung halimbawa maglagay tayo dito ng rectangle. So, rectangle naman. So, R1B. So, add modification. Ayan. So, pag rectangle, so the same lang yung kuha natin. Bottom at saka top width. Same lalim pa rin. Click OK. So, yan yung ating triangle. And then, generate again. Last terrain. Ayan. So, dito yung space 1. Kasi 1 meter yung resolution natin ng ating terrain. So, yan yung ating yan. So, na-burn na natin yung ating R1 location niya B. So, i-delete lang natin yon dito sa ating no basin. Again tayo dito ng example, yung circular. So, yan. Shapes, tapos yung circle or ellipse. Ayan yung yung ating sample, yung ating yung ating radius. And then yung lalim, negative 1.14. So, create naman natin new raster terrain para sa ating circular. Yan. So, yan ang ating circular na terrain.